Sa mga tradisyonal na mga magsasaka, ang pamatok ay isang pamilyar na bagay, lalo na sa pag-aararo sa bukid. Pero ngayon dahil makabago na, traktora na ang ginagamit, hindi na kalabaw ang ginagamit sa pagbubungkal ng lupa, kundi yung mga machineries na sa mga modern farms. Ganun pa man, ang pamatok ay isang kahoy na inilalagay sa batok ng kalabaw, nakakonekta sa tali patungo doon sa araro upang makalakad ng matuwid ang kalabaw at makapagbungkal, samantalang ang magsasaka ay may hawak ng araro upang bungkalin. At sa buong maghapon, siyempre, kung malaki ang bukid mo, ang kalabaw ay wala namang di naman makapagrereklamo. Maghapon siya na magbubungkal kasama ang kanyang amo sa lupain. At siyempre nakakapagod yun. Ang pamatok, mga kapatid, ay simbolo ng tinatawag nating servitude. Paglilingkod, pagiging abang lingkod. Yan ang larawan ng kalabaw o ng oxen sa panahon ni Jesus na naglilingkod sa ngalan ng kanyang amo. At tayo, mga kapatid, ang amo natin siyempre ay si Jesus. At tayong lahat ay meron ding pamatok sapagkat ang totoo, ang realidad ng ating buhay, araw-araw din naman tayong kumakayod para tayong kalabaw na hindi matigil sa pagtatrabaho. Pero kahit naman gaano kalakas ang kalabaw, napapagod rin siya, humihingal din siya sa buong maghapon sa aararo, kabubungkal ng lupa. At ganyan yung buhay natin. Ang dami-dami nating mga pinagdadaan ng kabigatan. Kuminsan ay nagiging pisikal ang pabigat sa buhay natin. Kuminsan ay emosyonal at higit sa lahat, espiritual. Pero ano ba ang pinupunto ng Panginoon sa sinasabi niyang pamatok niya? Mga kapatid, sa aming mga pari, itong istola na suot-suot namin, ito ang simbolo ng pamatok ni Kristo. Hindi kami ang naglagay nito dito, iniligay ito sa amin ng simbahan. Ito'y tanda din ng aming servitude sa ngalan ng Panginoon. Dahil ang pinaglilingkuran nating lahat ay Diyos, hindi kung sino lamang. Dahil kapag naglilingkod tayo sa Diyos, damay din yung mga ibang tao, maging ang sangnilikha na paglilingkuran natin. Ito'y buong kababaang iniaalay natin ang ating sarili sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ito'y nagsisilbing paalaala sa amin ng pamatok nilalagay sa batok upang makapaglakad ng diretso at ipagpatuloy ang misyon ni Jesus. At tayong lahat na binyagan ay ganon, bagamat wala kayong istola katulad namin, tayong lahat bilang binyagan ay may misyon. At ang sikreto na sinasabi ni Jesus ay mag-aral tayo sa Kanya sapagkat magaan ang Kanyang pamatok. Ano bang magaan doon, mga kapatid? Ang sinasabi niya, kapag tayo ay naglilingkod sa ngalan niya, hindi sa ngalan ng kung sino, ito'y nagiging magaan sapagkat katuwang natin siya sa pagpapasan, sa paglalakbay, sa ating toil. Araw-araw, daladala ang pamatok ni Kristo. Dahil sabi niya, siya'y maamo at mababang loob. Ibig sabihin kung ating mai-imbibe sa ating paglilingkod o pagiging abang lingkod, ang pagiging maamo at kababaang loob ni Kristo, nagiging magaan ang lahat ng ating mga pinagdadaanan o kabigatan sa ating buhay. At hindi naman yan pwedeng ikaila dahil tayong lahat, kapag tayo talagang malapit na malapit kay Kristo,
parang nagiging magaan ang mga lahat ng nakapagpapabigat sa ating buhay. Kaya habang lumalalim ang ating kaugnayan kay Kristo, lalo natin natututunan at na-appreciate na magaan naman pala talaga ang kanyang pamatok. Yun ang mga iba, kahit kamatayan, paghihirap, ay kaya nilang harapin ang mga pamatok na ito dahil alam nila na kasama at katuwang nila si Kristo sa kanilang pang-araw-araw na pakikipaghamok sa mga hamon ng buhay. Kaya ito mga kapatid ang sinasabi ng Panginoon, huwag tayong hihiwalay dahil importanteng tayo'y naglilingkod sa Kanya. Hindi lamang nagpapagaan kung hindi ito'y nagbibigay ng isang bagong kahulugan, kabuluhan sa ating buhay. Kaya sabi niya, mag-aral tayo sa palagi sa Kanya. Huwag nating ihihiwalay ang anumang ginagawa nating paglilingkod kisihod ang naglilingkod ka sa gobyerno, sa iyong pamilya, sa pamayanan, basta may mga ginagawa ka, huwag mong ihihiwalay kay Kristo sapagkat magaan ang pagdadala ng lahat ng ating mga gampanin kung si Kristo ang ating katuwang sa lahat ng bagay na ito.